Did you know about the verse in the Bible that says na kapag ang isang tao sumunod kay Kristo, binibigyan po siya ng kapangyarihan ng Diyos? Hello guys, this is me, Sangka Janjan. In Acts chapter 1 verse 8, the Bible says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Kaya napakahalaga mga sangkay ng pag-aaral ng salita ng Diyos dahil dito mga sangkay nakakakuha po tayo ng wisdom, knowledge, or information how we live being a Christian o Christ follower. Marami kasi mga Kristiyano ang nagsisimba but they don't know that they have this kind of authority comes from the Lord. At marami sa mundo, mga sangkay, hindi po maiintindihan ito. Sabi po ng Bible, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." Once you are baptized in water in the name of Jesus Christ, then you receive the Holy Ghost. At nagsimula kang sumunod kay Kristo, dito nag-uumpisa mga sangkay na ma-unlock ang kapangyarihan na mayroon ang tao. Itong kapangyarihan na ito mga sangkay ay kaya pong mag-perform ng mga milagrusong bagay. At marami po akong kilala mga sangkay, and I know marami rin po kayong kilala, mga tao mga sangkay na naglilingkod sa ating Panginoon na nakagawa po ng mga himala sa pamamagitan po ng kapangyarihan. Ginamit lamang po ang pangalan ni Jesus Christ. And ayon po sa Bible mga sangkay, the name of Jesus Christ is the name above every name, the most powerful name na kahit po ang demonyo ay natatakot sa pangalang yan. Para lamang po maintindihan ng lahat. Baka sabihin ng iba dyan na lahat ng tao pwedeng gumamit na ito. No, yung mga tao lamang po talaga na namumuhay at sumusunod sa kalooban ni Jesus Christ ang binibigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. In other words, nagkakaroon po ang isang tao ng authority galing po sa ating Panginoon. Tandaan po natin, sa Book of Genesis, doon nag-umpisa na binigyan ng ating Panginoong Diyos ng authority, dominion, sila Adan, na pamahalaanan ang lahat ng bagay sa sangkalupaan. Subalit mga sangkay, after na mangyari po yung pagkakasala ni Adam and Eve, nagkaroon po ng depekto ang lahat. Subalit, ginawan ng paraan ng ating Panginoon. The purpose of the crucifixion of Jesus Christ, according to the Bible, is to save the people. Iligtas ang lahat ng tao at tapusin po ang kahibangan ng demonyo. Ang sumpa ng kasalanan ay nagkaroon na po ng solusyon sa pamamagitan po ng pagkapako ni Jesus Christ doon sa krus. Na ngayon, kailangan mo na lamang sundin ang kung ano ang sinasabi ng Biblia. You have to be baptized in the water in the name of Jesus Christ. Then, receive the Holy Ghost at sumunod ka kay Jesus Christ. Pero, mga sangka, itong Acts 1:8, pinapahiwatig o sinasabi sa ating lahat mga sangkay na once na ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, mayroon ka ng authority kay Satan, sa karamdaman o sa lahat ng bagay na pwedeng mangyari sa iyo. May authority ka na sawayin ang anumang bagay na makakapanakit sa iyo or makakasira sa iyo. And yes, mga sangkay, marami pong gumagaling sa karamdaman because of this authority comes from the Lord. Itong kapangyarihan ay VVIP lamang po ito mga sangkay. Para lamang po ito sa very, very special na tagasunod ni Jesus Christ. Kasi may mga iba mga sangkay na nag-aala, tagasunod lamang pero hindi naman talaga. Pero sa mga Kristiyanong tunay na tagasunod ni Jesus Christ, na i-experience nila ang ganitong klaseng bagay na nagkakaroon po sila ng authority sa karamdaman, lumikha ng mga milagrosong bagay. Ito po yung na-unlock mga sangkay matapos ang resurrection ni Jesus Christ. Na-unlock po sa tao ang kapangyarihan na nawala nung magkasala si Adam and Eve. And right now, ayon po sa Bible, if you are a true follower of Jesus Christ, meron kang kapangyarihan against temptations, trials, problems, against demons, principalities, against the rulers of the darkness, against spiritual wickedness in high places. You have a power and authority to defeat Satan, Lucifer.